Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video ay magsasagot tayo ng isang logical reasoning problem. So merong isang situation dito pero ang questions dito may 5 questions. So dito lahat manggagaling. Okay, so 6 friends, Al, Ed, V, Bo, Fe, and Joe are dining in a restaurant and are sitting in a rectangular table with 6 seats. One at the end of the table and 2 on each long side of the table. The chairs are numbered from 1 through 6 in a clockwise manner, beginning with the chair at the head of the table, such that 1 and 4, 2 and 6, 3 and 5 are directly across the table from each other. Consecutively, numbered chairs are adjacent to each other. Also, 1 and 6 are also adjacent to each other. Ed is sitting in chair 1 or 4. Bo and Fe are sitting adjacent to each other on one long side of the table. And then V and Bo are sitting not adjacent to each other. Okay, so ito yung question number 1. Consider the following data. Which of the following seating arrangements from chair 1 through 6? Yan. So alin dito yung posible daw na arrangement nila? Susundin natin yung mga condition. So i-drawing muna natin yan. Para magsagot nito, i-drawing muna natin. So yung table daw, may numbers 1 through 6 in a clockwise manner. So ito yung drawing ng table. So ayan. Clockwise. So ito yung 1. Dito sa 1 and 4 daw yung magkabilang dulo, no? So ang sabi, nasa head daw yung 1. So sabi dito, 1 through 6 in a clockwise manner beginning with the chair at the head of the table. So ito yung 1. Pwedeng dito yung 1, pwedeng dito yung 1. Okay? So 1 tapos diretso tayo. Ayan, 1 and 4, 2 and 6, 3 and 5 are directly across. Ayan, so tama. Ito yung arrangement natin. And 1 or 6 are also adjacent. Ayan, magkatabi rin yung 1 and 6. So meron tayong given na condition dito na tatlo. Ito yung una, Ed is sitting in chair 1 or 4. So ito yung first condition natin. Ed is sitting 1 or 4 lang si Ed. And then next we have Bo and Fe. Bo and Fe sitting adjacent to each other on one long side. Adjacent si Bo and Fe tapos sa long side. So dito lang sila sa 5, 6 or 2, 3 si Bo and Fe. Okay? And then we have V and Bo not adjacent. So, V and Bo not adjacent sila. So, sundin natin lahat yung mga conditions na yan, itong tatlong conditions. So, alin dito ang possible arrangement? So, pwedeng isa-isahin natin yung mga choices natin kung posible ba. Posible ba itong 1 to 5 na ito? So, mag-start tayo sa number 1 kung posible ba ito. So, posible ba si Ed? So, sa condition, si Ed natin ay pwede lang sa 1 or 4. Kasi, ayan, nakalagay dito. So, dito lang pwede si Ed, tsaka, or dito, 1 and 4. So, tingnan natin agad yung sa mga choices kung number 1 lang si Ed. So, ito, number 1 si Ed. So, pwede ito. Sa number 2, number 1 si Ed. Pwede din. Sa number 3, si Ed ay pang-apat. 1, 2, 3, 4. So, pwede dito. Okay pa ito. And then, sa number 4, tanggal na agad si number 4 kasi si Ed ay nasa pangatlo. Sa number 5, si Ed ay nasa pang-apat, so pwede pa ito. So, hindi pa na-eliminate. So, okay na itong unang natin, condition. Punta tayo sa pangalawa, Bo and Fe adjacent sa long side. So, dapat 5 and 6 and 3 and 2 lang si Bo and Fe. Bo and Fe, ayun, magkalayo sila. So, tanggal na sa choice, tanggal na ito. Yung number 1, tanggal na. Bo and Fe, 3 and 4 si Bo and Fe dito. Ayan o, so 3 and 4. Dapat si Bo and Fe ay 5 and 6 or 3, 2. So, tanggal na rin ito sa choices natin. Bo and Fe, number 3. Ayun, 2 and 3. So, pwede pa ito. Hindi pa na-eliminate ang number 3. And then for number 4, eliminated na pala ito. Sa number 5, Bo and Fe, ayun, nasa 5 and 6. O, di-eliminated na rin ito. So, ang pwede na lang, ito na yung magiging sagot kasi na-eliminate na lahat. So, number 3, posible ito na maging arrangement ang number 3 natin. Okay? Dahil na-satisfy yung condition. So, and then B and Bo not adjacent. So, okay naman. Ito si B. Ito si Bo, ayan, si Bo at si B hindi adjacent. So, verified na talaga. Number 3 lang ang pwedeng maging seating arrangement nila gamit yung mga condition. Okay, so next, number 2. Ayan, so number 2, if Joe is sitting in chair 4. So, dito daw si Joe. Ilagay na natin si Joe sa chair 4.
So tapos, so condition number 1, si Ed ay 1 or 4 lang. Kung si 4 ay nandun na si Joe, so syempre si Ed nandito na sa number 1. So ang tanong, which of the following pairs must be sitting in adjacent chairs? So alin daw dito ang sitting in adjacent chair? So given yung mga condition natin. So tingnan muna natin kung pwedeng magkatabi ito. So elimination of choices ulit tayo. Al and Ed, pwede bang sitting in adjacent chair? Must be sitting pala ito, must be sitting. So ibig sabihin, yun talaga, sila lang talaga ang pwedeng magkatabi. So unahin nga muna natin si Bo and Fe. Di ba si Bo and Fe adjacent on one side? So pwedeng dito si Bo, dito si Fe. Pwede namang mabaligtad na dito si Fe, dito si Bo. Okay? So tapos pag diyan si Bo and Fe, dito sa kabilang side, so pwedeng mapalitan ng pwesto si Al tsaka si B nandito. Pwedeng magkapalit sila ng pwesto. So ito nga, pwede rin dito. So ilagay na lang muna pala natin dito. Si Bo and Fe pwede nang magkapalit basta adjacent sila sa one side. So alin dito yung sigurado talaga? Sigurado talagang mangyayari kasi must be sitting in adjacent chair. So yung sigurado na magkatabi ang kukuhanin natin. Okay? So si Al and Ed, pwedeng magkatabi si Al and Ed, pero hindi sigurado. Kasi pag nandito si V, tapos nandito si Al, okay, magkatabi sila. So pwede. Tapos si Al and V, ayun si Al and V pala, sigurado ito. Kahit anong position magkatabi ito. So parang ito na yung magiging sagot. Kasi mas be sitting in adjacent chair, si Al and V automatic dito na sila. Kasi nandito na si Joe, nandito si Ed, tapos si Bo and Fe. Sa condition natin, Bo and Fe adjacent sa one side ng long side. So therefore, si Al and B magkatabi na sila. So wala naman ditong iba na. So si Bo and Joe, pwede silang magkatabi pero hindi sigurado. Kasi si Bo pwedeng dito sa 2, tapos si Fe naman ang nandito. Pwede namang si Bo nandito. So ayan. So pwedeng magkatabi pero hindi sigurado. Okay? Tapos Ed and Bo ganun din kasi pwedeng magkapalit ng pwesto si Bo and Fe. So hindi rin sigurado. Tapos Ed and V, pwede rin magkatabi pero hindi rin sigurado. Ang siguradong magkatabi talaga ay ito, si Al at V. Magkabaligtad man sila ng pwesto kahit paanong bali-baligtad, pwedeng dito sila sa 5 and 6, pwede rin naman sila dito sa 2 and 3. Ang sigurado tayo ay magkatabi si Al at V. Okay? So yun ang magiging sagot natin. Yung sigurado tayo. Number 2. Kasi sabi must be sitting in adjacent chairs. Okay, so next, number 3. If V is sitting in chair 1, so ilagay na natin si V. Sitting daw siya on chair 1. Which among the following must be sitting adjacent to her? So yung siguradong makakatabi ni V. So kung sa chair 1 nandun na si V, siyempre si Ed, 1 or 4 lang siya, dito na si Ed. Tapos si Bo and Fe magkatabi. So si Bo and Fe pwedeng 2 and 3, pwede ring si Bo and Fe 5 and 6. So sino yung sigurado? Which among the following must be sitting adjacent to her? So sitting adjacent to her. Ang sabi dito, V and Bo not adjacent. So si Bo pala, hindi natin pwedeng ilagay si Bo sa 2 tsaka sa 6. So ibig sabihin, pag dito natin nilagay, magkatabi sila ni Fe, so automatic dito si Bo. Kasi sabi, V and Bo not adjacent. So dito si Fe. Okay? So therefore, who among the following must be sitting adjacent to her? Ito na yung sigurado. Sigurado katabi niya si Fe. Kasi wala namang ibang pwesto na si Bo and Fe kundi sa long side. Bawal magtabi si V tsaka si Bo. So automatic si Bo nasa malayo, di si Fe ang katabi ni V. So dito, si Al naman tsaka sino pa yung isa dito? Si Al at si Ed ba? Or si Joe? Ayan. Si Al at si Joe hindi niya siguradong katabi kasi pwedeng magpalit ng pwesto. Ayan. So pwede niyang katabi si Al tsaka si Joe pero pwede silang magkapalit. Ang sigurado na katabi niya ay si Fe, which is number 3. Okay? So sigurado si Fe kasi bawal silang magpalit. Si Al at Joe pwedeng magpalit ng pwesto. Okay, so next, number 4. So if Bo and Joe are sitting in adjacent chairs,
Bo and Jo. Adjacent chairs pero hindi naman sinabing 5 and 6 or 3 and 2. Basta tabi sila. In adjacent chairs, then Al could be sitting in any chair except. Yan. So saan daw si Al? Al could be sitting in any chair except. Okay, so ilagay natin lahat ng mga condition. So si Bo and Fe laging magkatabi eh. Eh di si Bo and Fe ilagay natin dito. Tapos Bo and Jo daw are sitting in adjacent chair. Kung dito si Bo, eh di dito mapapapunta si Jo. Okay? So dito mapapapunta si Jo. Tapos sa number 1, ang mapapapunta na sa 1 ay si Ed. Ayan. So pwede palang mapapunta si Al sa 5 or 6 kasi wala nang ibang condition dito. Al at B na dito sa 5 and 6. Okay? So pwede sa 5 and 6 si Al. So ngayon naman, baliktarin naman natin ang pwesto. Kung magkatabi si Bo at si Jo, dito natin ilagay si Jo pa rin. So dito si Bo kasi magkatabi nga sila sa condition. So dito si Fe. So tapos si Al pwede, Al at B pwede sa 2, pwede sa 3. So pwede sa 2, pwede sa 3. So saan lang hindi pwede si Al? Hindi pwede si Al dito sa 1 tsaka sa 4. Eh kaso wala naman sa choices yung 4. Hindi na pwede sa number 1, si Al. Kasi automatic si Joe ay nasa sa side. Kasi si Bo ay pwede lang si Bo sa 5 or 6 and then 3 at 2. Kung nandito si Bo, si Joe mapapapunta dito sa 1, tapos sa kabilang side ay si Ed. Okay? Kasi doon lang yung condition ni Ed, 1 or 4 lang siya. Eh ang pwede lang ma-occupy ni Joe ay 1 and 4 din. So 1 and 4 bawal si Al. Al could be sitting in any chair except, okay? So ang sagot ay 1. Pati 4 sana, kaso wala naman sa choices si 4. Okay, so last number. If Bo is sitting in chair 3, so yan, given. Si Bo daw ay sitting in chair 3. And Al is sitting in chair 6. So si Al sitting on chair 6. Which of the following pairs cannot sit directly across the table? So sino yung hindi pwedeng magkatapat? So lagyan na natin ng mga, kung nandito si Bo sa number 3, automatic si Fe nandito sa 2 kasi tabi sila. Okay? Tapos si Ed, so kunin natin yung mga condition. Si Ed pwede dito. Okay? Kung nandito si Ed, so sino na lang ang natitira? Pag nilagay natin dito si Ed, ang natitira na lang ay si V at si Joe. So pwedeng dito si V, pwedeng dito si Joe. So sino yung hindi pwedeng magkatapat? Si Bo and Joe, pwedeng magkatapat si Bo and Joe kasi pwede namang magkapalit ito eh. Si V tsaka si Joe, pwedeng magkapalit. So si Bo and Joe, pwedeng dito si Joe, pwedeng dito si V. So pwede ito. Eh ang tinatanong natin kay Nat. So itong Bo and Joe, posible. Ed and Joe. Ed and Joe, posible din. Kasi pag pinagpalit natin ito, dito si V, dito si Joe, wala naman kasing condition para sa kanila, pwede pa rin ito. Ed and V, o pag pinagbaliktad ulit natin ito, so dito si Joe, dito si V, o magkatapat na si Ed at V, posible pa rin. V and Bo, pwede pa rin kasi pinagpalit natin ito. Dito si V, parang bago-bago lang natin itong dalawa, pinagpapalit-palit lang natin. Bo and V pwedeng magkatapat. And then, ang hindi lang pwedeng magkatapat ay si V and Joe. Kasi ang pwesto lang ni V and Joe, ito lang 5 and 1. Hindi na sila pwedeng sa ibang position dahil magkatabi nga si Bo and Fe tapos si Al ay nandito. So, ang pwede lang nilang position ay ito lang. Tapos si Ed, pwede pa lang si Ed mapapunta dito. Pero kung naman nilagay natin dito si Ed, dito mapapapunta si Joe, eh hindi pa rin sila pwedeng magkatapat kasi ito si V, ito si Joe. Pwede lang silang magpalitan. Magpalitan lang itong tatlo no? Kasi given na itong 3, 2 at 6. So ito ang magiging sagot natin. V and Joe cannot sit directly across the table. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang explanation ko sa logical reasoning na ito. So kung gusto niyo pa ng mga maraming logical reasoning, punta po kayo sa aking channel, YouTube channel, GTR Math Tutorial. Meron po akong playlist ng logical reasoning. So i-type nyo lang sa Facebook, Logical Reasoning GTR Math Tutorial.
Sa Facebook, medyo maunti pa yung logical reasoning ko doon. So dito sa YouTube, madami. Okay, so good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.